Ang kwentong matutunghayan nyo ngayon ay tungkol sa lason. Kapag tinapik ka, tapikin mo pabalik. Yan ang madalas na naririnig ko sa mga nakakatanda noon. Akala ko nga nung una, simpleng batian lang yung pagtapik eh. Pero may malalim palang kahulugan ng mga salitang yan. Na kapag hindi mo seneryoso, pwede kang mapahamak o hindi kaya naman mamatay. Ako nga pala si Angelo, 35 years old sa mga panahong ito. Nangyari yung karanasan ko sa edad 25, kung saan talagang pasaway ako eh. Nag-explore, kung ano-ano yung sinusubok, party dito, party dun, inuman, walwalan, at ang pinakapaborito ko, dumayo sa iba't ibang lugar na hindi ko pa napupuntahan. Lalong-lalo na yung mga liblib na lugar. O sige, balikan natin yung istorya sa liblib na probinsya ng Samar. Noong 25 ako. O Angela, halika nga muna dito. Bago ka lang sa lugar namin. Lapitin ka ng mga manlalason. Huwag kang tatanggap ng pagkain kung kani-kanino. Huwag kang makikipag-inuman. At higit sa lahat, kapag tinapik ka, tapikin mo kagad pabalik. Kapag tinapik ako, Aling Nene, hindi lang tapik yung ibabalik ko, sasapakin ko kagad. Hindi ako nagbibiro, iho. Marami nang namatay sa lugar na ito dahil sa lason. Bagya ako natigilan nang makita ko yung mukha ni Aling Nene. Sobrang seryoso eh. Saka parang malalim yung pinanghugutan niya. Pero syempre hindi pa din ako naniwala. Pakialam ko ba sa mga manlalason na yan? Kaya pagsapit ng alas 7, dito nagsimula ang magandang gabi para sa akin. Inuman na. Sinadya ko talaga na bisitahin yung araw ng fiesta eh. Maraming taong pupunta at saka sigurado ko maraming maganda doon sa bahay sayawan. Pinasamahan ako ni Aling Nene sa anak niyang si Carlito. Malaki yung pangangatawan ng lalaking yun. Talagang nakakatakot kapag nakita mo siya. Makinig kang mabuti. Huwag kang iinom kapag merong nag-alok sa'yo ha. Kung ano ang ibibigay ko, yun lang ang pwede mong inumin. Kapag hindi ka sumunod, sasapakin ko yung mukha mo. Oo naman, susunod ako. Eto naman, masyadong seryoso eh. Kalma lang kaibigan. Alam nyo, grabe yung takot ko kay Carlito. Kahit hindi ako naniniwala sa mga manlalason na yan, talagang sinunod ko yung sinabi niya. Ayoko masapak sa mukha ng malaking tao, no? Talagang wasak yung mukha ko kapag tinamaan ng kamao ni Carlito. Pagdating namin sa bahay sayawan, talagang magkadikit lang kaming dalawa. At saka, pansin ko, umiiwas yung mga tao dun sa tuwing naglalakad kami. Parang kinakatakutan si Carlito sa buong baryo. Merong mga bumabati sa kanya, pero hindi ngumingiti si Carlito. Diretso lang yung tingin niya hanggang sa makapunta kami sa kuwaan ng lambanog. May nagbibigay ng lambanog pero kinuha ni Carlito yung baso. Tapos, nilapit niya sa bibig niya. Akala ko nga duduraan. Akala ko malakas mang trip eh. Pero meron siyang kung anong binubulong doon sa baso. Pinaikot niya yung laman ng 3 beses. Tapos inihipan ng 3 beses at saka inabot sa akin. O eto, inumin mo. Ligtas na yan. Pasensya na Carlito ha. Pero matanong ko lang, bakit mo kailangang paikutin ng ilang beses yung baso? At saka, bakit mo kailangang ihipan? Wala namang dumi ah. Pinaliwanag na sa'yo ni Aling Nene. Maraming manlalason sa lugar na ito. Kaya mag-iingat ka. Kahit sino dito pwede kang atakihin. Pwede kang bigyan ng lason. Kanina ko pa nga naririnig yan. Pero bakit pa kasi merong manlalason? Ano bang napapala nila sa ganyang gawain? Ang mga manlalason, inalay nila ang kanilang kaluluwa upang makakuha ng karagdagang lakas. Inalay? Kanino? Saan? Sa mga demonyo.
Nangingi sila ng karagdagang lakas sa itim na mahiga upang magamit ito sa bagay na nanaisin nila. Kaso nga lang, merong matinding kapalit ang paghiling nila ng kapangyarihan sa dilim. Kailangan nilang gamitin ang kapangyarihan sa panlalason. Dahil kung hindi, mababaliw sila. At ang pinakamalala, papatay nila ang kanilang sarili. Ito ang kabayaran sa paghingi nila ng karagdagang lakas sa mga demonyo. Parang... pasensya na. Ang hirap talaga maniwala sa mga ganyan lalo na ngayon eh. Wala akong pakialam kung hindi ka naniniwala. Ang mahalaga, sumunod ka sa lahat ng sasabihin ko para hindi ako malagot kay Manang. Sa kalagitnaan ng pag-uusap namin, dalawang lalaki lumapit. Merong dalang dalawang baso na may laman na lambanog yung isa. Isang payat na lalaki, tapos yung isa mataba. Yung payat may dalang baso eh. Dumiretso sa harapan ko. Samantalang yung mataba naman, umakbay kay Carlito. Hoy, piyesta ngayon. Bakit kayo nasa gilid? Mag-inuman tayo, tara! Wika ng payat na lalaki, sabay abot ng baso sa akin. Oo nga naman, paring Carlito. Masyado namang masama yung titig mo. Halika, magsaya tayo. Tara, inuman na. Oo nga! Tara, tagay na! Alam nyo, tinulak ng lalaki yung baso para inumin ko. Kaso bago pa dumampi sa labi ko, biglang hinawakan ni Carlito yung kamay ko eh. Sobrang higpit ng pagkakahawak niya. Teka, sandali lang, Angelo. Hinila ni Carlito yung kamay ko. Hawak-hawak ko pa din yung baso. Meron siyang binanggit na hindi ko maintindihan. Pagkatapos, doon tumindig yung balahibo ko. Kasi yung laman ng baso, naging kulay berdeng likido. Tapos ang daming insekto. Sobrang bilis ng kaganapan pagkatapos nun eh. Kinuha ni Carlito yung baso, tapos sinampas sa mukha ng lalaking payat. Paulit-ulit niyang ginulpo yung matabang lalaki. Hanggang sa nagkagulo sa lugar. Tumakbo kami pa uwi bago pa abutan ng barangay kasi hinuhuli lahat eh. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Mga manlalason. Talagang tayo pa yung bibiktimahin. Akala siguro makakalusot sila. Tama ka, Carlito, nakita ako. Talagang nagbago yung kulay ng lambanog. Naging kulay berde tapos ang daming insekto. Saka... aray! Ow! Bakit? Ang sakit ng tiyan ko! Oh, anong nangyayari sa'yo? Anong nararamdaman mo? Sobrang bilis ng kaganapan. Paulit-ulit ako naduwan. Pero walang lumalabas sa bibig ko. Anak nang, imposibleng nalusutan tayo. Bantay sarado kita eh. Binuhat ako ni Carlito pauwi ng tahanan. Sobrang nataranta si Aling Nene nung nakita niya ako. Alam niya kasi na biktima ako ng lason eh. Ang sabi ko sa'yo, bantayan mo! Ano ba kasing pinagagawa mo? Binantayan ko po yan. Napaaway pa nga ako eh. Nagsindi ng kung anong halamang gamot si Aling Nene. Tapos meron siyang mga pausok. Parang kumakanta siya eh. Ang sabi, engkantasyon daw ang tawag dun. Pero nakakagulat talaga kasi habang ginagawa niya yung engkantasyon, dito sumuka na ako ng sumuka. Sobrang daming berdeng likido. Tapos iba't ibang uri ng insekto. Hanggang sa yun, nawalan na ako ng malay sa sobrang pagod. Pagkagising, doon pinaliwanag ni Aling Nene ang lahat. Kayong mga taga Maynila, basta merong itsura ang babae, hindi kayo makapagpigil. Kaya ayan, nalusutan ka. Si Beverly, ang pinakamalakas na manlalason dito. Hindi na ako nagsalita nun. Malaking tanong para sa akin kung paanong nalaman ni Aling Nene. Huwag ka na magpalusot ha. Kayang alamin ni Aling Nene ang lahat. Habang nakikipagbugbugan ako, pasimple kang nilapitan ng babae, di ba? Kunwari natatakot, yumaka pa sa'yo.
Tuwang-tuwa ka naman. Nung pabalik na ako, hinalikan ka sa pisngi, di ba? Tapos tinapik ka. Pero hindi mo tinapik pabalik. Kaya yan, biktima ka ng lason. Talagang wala na ako nasabi pagkatapos. Kasi totoo lahat ng sinabi nila eh. Umamin na din si Beverly at humingi ng tawad. Buong buhay ko, hindi ko makakalimutan kung gaano kasakit mabiktima ng manlalason. Talagang babaliktad yung sikmura mo. Talagang mababaliw ka sa sobrang sakit. Sana nakatulong sa inyo yung kwento. Makinig kayo sa lokal kapag bago kayo sa lugar. At higit sa lahat, mag-ingat ka sa tapik. Kasi baka mabiktima ka ng lason eh. Pero kayo ba? May karanasan ba kayo sa lason?